The moving images captured on a provincial bus camera has stunned hundreds of thousands who have seen it online, especially those who commute regularly on long road trips. The hit job was definitely planned and typical of a hired gun liquidation that the PNP is deeply probing, even as it mulls deployment of casually dressed marshals on provincial bus trips that our Patrick De Jesus takes on in this story. This was caught from a CCTV footage of a provincial bus past noontime yesterday while traversing a mountainous part of Caranglan, Nueva Ecija. Two male passengers came all the way from the back of the bus and upon reaching the front row of seats, suddenly pulled out handguns. Then they fired at two passengers sitting in front of the bus, point blank, then fired again at the victims, one of whom was sound asleep. The suspects ordered the bus driver to open the door and then they fled on foot. The victims, a 60-year-old female and 55-year-old male, who are live-in partners and business owners, both died instantly on the spot. Investigation is ongoing and one of the motives being looked into is personal, as the woman victim allegedly had a spat with her son, who is being considered as one of the persons of interest. Kinasuhan po niya ito at in fact nakablatter po ito at on bail lamang po itong kanyang anak at kinausap na rin po ito ng ating mga investigador, subalit ang sinasabi niya ay wala po siyang alam dito. On the part of the Nueva Ecija nga po, nakausap na rin po nila yung kapatid po mismo ng biktima at may mga nakuha po silang information na sinasabi na allegedly ay meron nga pong nasabi itong biktima na may possible threat po against her life. Ito bang kaso na ito would lead na para humantong sa ganito na planuhin ang pagpatay sa kanyang sariling ina? Wala pa po tayo sa ganong estado. Although in the spirit of transparency, ito po yung tinitingnan natin na isa sa mga posibleng may kinalaman. Witnesses saw the suspects went to the mountains after they fled from the crime scene. Ilog po kasi yan. Ano po kasi, topographic po siya, bundok, kalsada, ilog. Pag ilog po yung suspect, tinakbo nila yung bundok. The suspects are possibly guns for hire paid for a hit or whack job, and the shooting was definitely planned. Initial details say the victims boarded a bus from Cauayan, Isabela, while the suspects took the same bus in Bayombong, Nueva Vizcaya, before the pulling of the crime in Caranglan, Nueva Ecija. More or less, baka po nakatimbre ito. Kaya inaboy pala natin. Based po dun sa aming analysis, ano po sila, gun for hire. A hot pursuit operation is underway. The grisly incident has struck fear and trembling on a stunned public and especially commuters who regularly take the bus and saw the attack on social media. This is why the PNP mulls a deployment of bus marshals, especially in long road trips. Makikipag-ugnayan po tayo unang-una doon sa ating mga management po ng mga buses dahil we also have to take their position on this matter dahil itong kaso na ito is sabi nga kanina naman very alarming on our part at hindi ito yung unang pagkakataon na kinonsider natin na maglagay tayo ng mga bus marshals. Kung matatandaan nyo doon sa Mindanao nung nagsunod-sunod yung insidente doon ay naglagay tayo ng bus marshal. Pulis po yan, pwede po tayo maglagay ng uniformado o pwede rin namang maglagay tayo ng nakasibilyan but one of the consideration na ginawa din natin yan dun sa mga na-mention kong mga insidente ay naglagay din tayo ng mga secret marshals po. Meanwhile, the LTFRB conducts its own investigation beginning with a show cause order issued to the bus company. Meron po kaming memorandum circular on safety policies ng mga bus companies na dapat ay pinapatupad ko nila. So ang tanong ho namin, pinatupad ba ng bus company yung memorandum circular ng LTFRB sa mga pasahero na sasakay po sa mga ganitong pampublikong sasakyan? Patrick De Jesus for The Nation.